Ang isa sa pinakamalaking problema ngayon ng lahat sa Facebook in-stream ads ay bakit kahit lumagpas ng 2 weeks ay hindi pa rin sila ma-approve or in-review pa rin ang kanilang application. Yung iba umabutan ng ilang linggo, meron pang ang inabutan ng 3 months and above, still bakit in-review pa rin. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung bakit ba ito umabot ng ganito katagal at ano-ano ang mga maaari nating gawin sa problema na ito. Kaya before we start, make sure to hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos tulad nito. So itong problema na to sa in-stream ads ay hindi lang tayo mga Pilipino ang nakaka-encounter, kundi nararanasan din ito ng ibang lahi. Nagtry ako mag-research kung ano ba talaga yung root of this problem, pero ang nakita ko lang ay mga katanungan din tungkol dito. Ang isa kasi sa dahilan kung bakit hindi agad tayo ma-approve is sobrang higpit na ngayon ni Meta pagdating sa pag-review ng ating account. Ang dahilan kung bakit sila na naghihigpit is ina-abuse ng ibang creator ang policies ni Meta, like pag-upload ng unoriginal content. Madami kasing creators na gusto ng easy content. Ginagawa nila, kukuhain yung video ng isang creator na galing at ni-upload din naman ng isa pang creator. So kapag walang repurposing na naganap or basta mo na lang itong in-upload as same as the original, is makukumpuse si Meta kung sino ba talaga yung may-ari ng original video na yon. Hindi mo alam ikaw na pala yung pang 50 na nagre-upload ng video na yon. Unlike na ito ay i-repurpose mo or ito'y under ng Creative Commons. Pangalawang dahilan kung bakit hindi ka pa rin na-approve ay pagkakaroon ng history of violations. Especially kung nakatanggap ka noon ng violation, lalo na related sa unoriginal content at fake engagement, talagang maghihigpit si Meta sa'yo. Kahit na alam mong natanggal o inaccept mo yung appeal regarding doon sa violation, still bantay sarado ka pa rin kay Meta. Third ay pagkakaroon ng fake traffic or fake engagement. Kung isa ito sa violation na natanggap mo, is mahirapan ikaw na ma-approve. Lalo na usong-uso ngayon yung yakapan at follow to follow. Imagine this, bago pa lang yung account mo, wala pang isang linggo ang tinagal, wala din ni isang upload. Okay, sabihin natin, meron ka at least 10, pero ang viewers mo is 5 to 10 lang. Tapos ginawa mo yung yakapan method, so ma-alarm si Meta na bakit ang bilis tumaas ng followers mo. Madidirect nila na meron kang ginagawang unethical behavior na against sa rules. Hayaan nyo kasi na algorithm ang magtrabaho pagdating sa pag-grow ng inyong audience. Ang trabaho mo lang is mag-upload ng engaging content at hayaan ng algorithm kung kaninong specific audience niya ito i-recommend yung video mo. Kasi pag pinersa mo na mag-gain ng followers sa maling audience, magkakaroon ito ng bad effect in the long run sa inyong account. Yes, masakit itong katotohanan, pero ang isipin nyo yung mangyayari sa inyong account pagdating ng panahon. Tandaan nyo, early success is a scam. Great things takes time. Kung gusto nyo mas malalim na explanation about sa mga policies na yan, right after this video pwede nyo siyang panoorin. Hanapin nyo na lang tong video na to sa ating YouTube channel or i-click nyo na lang yung link in the description below. Medyo mahaba ba yung video na yon, but it's worth it na tapusin nyo. Okay, what if na-clear mo naman lahat yung violations, pero yung in-stream ads mo, in-review pa rin? Ano ang gagawin mo? First thing na gagawin mo is wala. Yes, wala ka pong gagawin kundi maghintay na ito ay i-approve. Dahil sobrang dami ng content creator ni Meta, meaning sobrang haba din ng pila. Sa tingin ko mas prioritize nila yung mga account and pages na sumunod sa kanilang policies. Ito yung mga creators na from the start or the day that their account is created is talagang sumunod na agad sila. Iniiwasan yung mga bagay na magkakaroon ng violations, organic yung views at followers. Kaya kung mapapansin nyo na bakit yung iba kahit wala pang 2 weeks, approve agad sila. Pero kung ikaw madaming beses nang na-reject at still hindi ka pa rin approve, is magpatuloy ka lang. Basta ipakita mo lang kay Meta na legit at totoong ikaw yung may-ari ng account or page mo. Ipakita mo na deserve mong ma-approve by uploading original content at pagsunod sa kanilang policies. Pero tandaan nyo na 50-50 pa rin kung ma-approve kayo or ma-reject kayo. Ang best option pa rin talaga is to start from zero. Pero hindi ko naman sinabi sa inyo na i-delete nyo yung account nyo, yung existing account. I-workout nyo pa rin yan. Gawin nyo pa rin active
mag-upload pa rin kayo as usual. Ibig ko lang sabihin, gumawa kayo ng second page. Tandaan nyo, starting all over again is not bad because when you restart, you get another chance to make things right. Kung yung pag-overthink at paghihintay nyo ng ilang buwan para lang ma-approve, why not start fresh at dun kayo mag-grind? Alam kong mahirap lalo na mag-start ulit kayo sa simula, lalo na kung binigay mo lahat ng oras mo dun sa isang bagay na yon. Madami kang views sa mga recent upload mo, madami kang followers, pero habang tumatagal, pabagsak naman ang performance ng iyong account. Yung mga followers na nagain mo noon sa Yakapan Method is hindi na sila nanonood sa'yo dahil hindi naman sila yung tamang audience. Ang gusto lang nila is mag-gain din ng followers. Baka nga after ng ilang oras, i-unfollow ka din yan. Ito tandaan nyo, kung gusto nyo maging successful sa larangan ng social media, hindi ka lang dapat consistent. Kailangan mo din ng plano. Consistency is not enough. Lagi kong ang sinasabi na dapat meron kang specific niche at category para madaling i-recommend ni Meta kung kaninong audience niya ito isasuggest. Pangalawa, dapat marunong kang gumawa ng engaging content, mapa-video man yan, text post, or image. Marunong kang mag-optimize, gumamit ng mga tools, mag-promote at mag-monitor. Kaya kung gusto mong matuto kung paano ito lahat gawin at gusto mong mag-start gumawa ng organic page, mag-comment ka lang sa baba kung gaano ka ka-interesado. Pwede din kayo mag-join sa newly created Facebook group na dito pwede kayo magtanong ng inyong mga problema sa inyong account. I-click nyo lang yung link sa description sa baba. Okay, I hope na nakatulong tong video na to at nasagot natin ang iilan sa mga katanungan nyo. If nakatulong tong video na to, please like, share, and comment down below. By sharing this video is a big help to our channel. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin tulad nito. Feel free to follow me on our Facebook page for more updates. If you're an aspiring content creators looking to learn how to build an online presence, ask questions, and achieve success not only on Facebook but across all over social media platforms, I personally invite you to join our dedicated group. Link in the description below. Additionally, we offer a separate group focused on earning applications and websites where you can share your thoughts, ideas, and experience. This group also provides an opportunity to promote your online business. At make sure na legit yan. And again, see you on our next video. Thank you for watching. Just keep aiming high and see you on top.